Inilapag ng biyenan kong si Rodolfo ang isang sobreng balat sa harap ko, kasama ang checking 20 milyong piso. Ang sabi niya, iwanan ko na raw ang asawa ko dahil hamak na consultant lang ako at wala raw akong silbi sa pamilya nila, nakapanlulumo. Lalo na, nang makita kong pati ang sarili kong anak ay kinamumuhian ako dahil sa tingin niya ay mahirap lang ako. Pero may isang malaking katotohanan silang hindi alam. Ako lang naman ang lihim na investor na nagmamay-ari ng 850 bilyong piso sa mismong kumpanya nila. Habang nagmamayabang siya sa kanyang yaman, tahimik ko lang tinawagan ang abogado ko para bawiin ang lahat ng puhunan ko at tanggalin siya sa pwesto. Sa isang saglit, nabasag ang baso ng alak ni Teodora. Namutla si Rodolfo at nanginig ang buong katawan niya nang malaman niyang ang taong minaliit niya ang siya palang tunay na nagpapasahod sa kanya. Sa loob lang ng 10 minuto, gumuho ang mundong itinayo nila sa kayabangan. Bago ko ituloy ang kwento ng pagbagsak ng mga taong mapang-api, pakisabi naman po sa akin, mula sa ang bayan o lungsod, kayo nanonood ngayon. At anong oras na po sa inyo? Gusto ko lang malaman kung gaano kalayo ang narating ng kwentong ito. Sa aming maliit na kusina sa Makati, habang pinagmamasdan ko si Liza na abala sa pagtitimpla ng kape, isang mabigat na katotohanan ang pilit kong kinikimkim. Alam nyo, sa loob ng 23 taon, nakilala ako ng mundo bilang isang simpleng consultant lang. Isang lalaking kontento na sa lumang Honda Civic, isang lalaking nakatira sa isang apartment na sapat lang ang laki para sa aming tatlo. Madalas akong tignan ng mga tao nang may bahid ng awa, lalo na ang mga biyenan ko. Tuwing may pagtitipon ang pamilya Stone, nararamdaman ko ang kanilang mga mata. Ang tingin ni Rodolfo na tila ba ako ay isang malaking pagkakamali sa buhay ng kanyang anak. Ang tingin ni Teodora na tila ba ang aking suot na polo ay galing sa ukay-ukay kahit na malinis naman ito at maayos. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang lihim na itinatago ko sa ilalim ng aking mga lumang sapatos at simpleng pamumuhay. Ang katotohanang ako ang pinakamalaking shareholder ng Imperial Shipping at Logistics Corporation. Ang kumpanyang itinayo ni Rodolfo, ang kumpanyang ipinagmamalaki niya sa buong bansa, ay halos kalahating pag-aari ko na. Paano ito nangyari? Siguro ay nagtataka kayo. Babalik tayo 27 taon ang nakalilipas. Noong panahong iyon, pumanaw ang aking lolo. Iniwanan niya ako ng halagang 25 milyong piso sa mata ng marami. Malaking pera na iyon. Maaari na akong bumili ng mansyon sa Forbes Park. Maaari na akong magmaneho ng pinakabagong Mercedes-Benz. Ngunit naalaala ko ang turo ng aking lolo. Sabi niya, Mateo, ang tunay na yaman ay hindi ipinaparada. Ito ay inaalagaan. Noong mga panahong iyon, ang Pilipinas at ang buong Asya ay dumaranas ng matinding krisis sa ekonomiya. Ang kumpanya ni Rodolfo, ang Imperial Shipping, ay nalulunod na sa utang. Wala ng bangko ang gustong magpahiram sa kanya. Sinasabing bilang na ang mga araw ng kanyang negosyo. Pinag-aralan ko ang kumpanya niya sa loob ng maraming buwan. Nakita ko ang potensyal nito. Nakita ko ang mga ruta ng barko na maaari pang palaguin, kaya dahan-dahan. Gamit ang mga kumpanyang hindi nakapangalan sa akin, sinimulan kong bilhin ang mga shares niya. Walang nakakaalam, walang nakatunog. Noong magkakilala kami ni Liza sa isang pagtitipon, nagmamay-ari na ako ng 31% ng kumpanya ng tatay niya. At noong araw ng aming kasal, umakyat na ito sa 42%. Ngayon, sa kasalukuyang halaga ng merkado, ang aking mga share ay umaabot na sa 850 bilyong piso. 850 bilyon. Isang halagang hindi kayang ubusin ng 10 henerasyon. Bakit ko ito itinago? Bakit ko hinayaang tawagin akong mahirap? Simple lang po ang dahilan. Gusto kong makasiguro. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong mananatili sa tabi ko, kahit na wala akong maipakitang kinang ng ginto. Gusto kong malaman kung si Liza ba
ay mananatiling tapat, kahit na ang tanging kaya ko lang ibigay noong una ay isang simpleng buhay. At hindi ako binigo ni Liza sa loob ng mahabang panahon. Tiniis niya ang mga pangungutya ng kanyang ina. Tiniis niya ang mga parinig ng kanyang ama na sayang daw ang ganda niya sa isang lalaking tulad ko. Hinding-hindi siya nagreklamo. Hinding-hindi siya humingi ng mamahaling alahas o bakasyon sa ibang bansa. Para sa kanya, sapat na ang pagmamahalan naming dalawa. Ngunit, ang masakit ay ang aming anak na si Angelica. Habang lumalaki si Angelica, unti-unti siyang nalalaso ng kanyang mga lolo at lola. Sa tuwing dadalaw siya sa mansyon ni na Rodolfo, binubulungan siya ng mga luho. Pinapakita sa kanya ang mga bagay na hindi ko maibigay sa aming maliit na apartment. Unti-unti nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang paghanga niya sa akin bilang isang tatay ay napalitan ng pagkadismaya. Minsan, narinig ko siyang kausap ang kanyang mga kaibigan. Sabi niya, "Ang daddy ko, consultant lang siya. Hindi siya tulad ni lolo na isang tycoon." Ang bawat salitang iyon ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ilabas ang mga dokumento at sabihing, "Anak, ang lolo mo ay nagtatrabaho para sa akin. Ang perang pambili ng iyong mga gamit ay nanggaling sa tubo ng aking puhunan." Pero pinigilan ko ang aking sarili dahil alam ko, hindi pa ito ang tamang oras. Ang karunungan ay nangangailangan ng mahabang paghihintay. Nitong nakaraang 18 buwan, naging mas matindi ang pangmamaliit sa akin ng pamilya Stone. Akala nila, dahil tumatanda na ako, ay lalo na akong nagiging walang kwenta. Nakita ko ang pagbuo ng kanilang plano, ang planong paghiwalayin kami ni Liza. Noong huling Noche Buena, narinig ko si Rodolfo na bumulong kay Liza. Sabi niya, "Hanggang kailan mo ba titiisin ang lalaking iyan? Tignan mo ang mga kaibigan mo. Lahat sila ay nasa Europa na. Samantalang ikaw, nandito pa rin sa Makati, namamalengke pa rin sa kanto." Nanatiling matatag si Liza, pero nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Doon ko napagpasyahan. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Inihanda ko na ang lahat. Kinausap ko na si Abogado Santos, ang tanging tao na nakakaalam ng aking tunay na yaman. Sinabi ko sa kanya na maghanda dahil sa susunod na hihilahin ako ni na Rodolfo pababa, ay doon ko sila lalong ipapahiya. Nakakalungkot isipin na sa mundong ito, ang paggalang ay ibinibigay lang sa mga taong may makapal na pitaka. Nakalimutan na nila ang halaga ng katapatan. Nakalimutan na nila ang halaga ng integridad. Habang tinitignan ko ang aking lumang Honda na nakaparada sa labas, napangiti ako ng mapait. Ang kotseng iyon ay simbolo ng aking pagpapakumbaba. Ngunit ang mga dokumentong nasa loob ng aking cabinet ay simbolo ng aking kapangyarihan. Sa darating na Biyernes, sa hapunang iyon na inihanda nila, magbabago ang lahat. Akala nila ay sila ang may hawak ng baraha. Akala nila ay sila ang magdidikta ng aking kapalaran. Hindi nila alam na ang taong balak nilang itapon ay siya palang pundasyon ng kanilang kumpanya. Ang 850 bilyong piso ay hindi lang basta numero. Ito ay armas. Armas na gagamitin ko hindi para sa paghihiganti, kundi para ituro sa kanila ang isang mahalagang leksyon na ang tunay na hari, kundi ang taong tahimik na nagmamay-ari ng buong kaharian. Habang nakasuot ng simpleng damit, inayusan ko ang aking salamin at huminga ng malalim. "Liza, patawarin mo ako kung naging lihim ang lahat, pero ginawa ko ito para sa atin, para protektahan ang ating pamilya mula sa kasakiman. Ang lihim na ito ay malapit ng mabunyag. At kapag nangyari iyon, sisiguraduhin kong walang matitira sa kanilang kayabangan. Dahil sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pero sa kaso ni na Rodolfo at Teodora, ang katotohanan ang sisira sa kanilang binuong panlilinlang. Maghihintay ako. Dahil ang hustisya, tulad ng isang magandang investment, ay mas matamis
kapag hinayaang lumago sa tamang panahon. Sana, pagkatapos ng lahat ng ito, ay maintindihan din ako ni Angelica na ang kanyang ama ay hindi isang kahihiyan, na ang kanyang ama ay isang taong mas pinili ang pagkatao kaysa sa ingay ng salapi. 850 bilyon, isang lihim, isang pagsusulit, isang pamilya. Malalaman niyo sa susunod na bahagi kung paano ko sila isa-isang tinuruan ng leksyon sa harap ng mesa. Manatili po kayong nakikinig. Dahil ang tunay na kwento ay magsisimula pa lamang. Sumapit ang malamig na gabi ng Biyernes sa labas ng aming bintana sa Makati. Unti-unting nagtatago ang araw at napapalitan ng malamig na hangin ng Nobyembre. Ito ang uri ng gabi na nagpaparamdam sa iyo na may malaking mangyayari. Habang nagmamaneho ako ng aming 7 taong gulang na Honda, tahimik lang si Liza sa aking tabi. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa gitna ng sasakyan, malapit sa akin. Hinawakan ko ang kanyang mga daliri. Ramdam ko ang lamig nito. Ramdam ko ang kanyang kaba. Maraming beses na naming ginawa ang biyaheng ito sa loob ng 23 taon. Ngunit sa gabing ito, iba ang pakiramdam. Parang papasok kami sa isang digmaan. Isang digmaan na ako lang ang nakakaalam kung paano tatapusin. Iniwan namin ang mga pamilyar na kalsada ng Makati, kung saan ang mga tao ay nagmamadaling umuwi pagkatapos ng trabaho, at pagkatapos, pumasok kami sa bukana ng Forbes Park, ang Forbes Park sa Pilipinas. Ang pangalang iyan ay simbolo ng di matatawarang yaman. Pagpasok mo pa lang sa gate, magbabago na ang mundo. Ang mga kalsada ay nagiging malawak, ang mga puno ay naglalakihan. Tila ba mga bantay na nagmamasid sa bawat dadaan. Ang mga pader ng mga mansyon ay matatayog, tila ba ayaw nilang pasilip ang karangyaang nasa loob. Ito ang tinatawag nilang old money. Ang yaman na hindi na kailangang mag-ingay dahil alam na ng lahat na nandoon ito. At sa gitna ng lahat ng karangyaang ito, ang aking lumang Honda ay tila ba isang langaw sa ibabaw ng gatas. Nakita ko ang tingin ng gwardiya sa gate, isang tingin na nagtatanong kung bakit ang isang hamak na sasakyang tulad nito ay papasok sa ganitong lugar. Nginitian ko lang siya sa aking isip. Kung alam mo lang, bulong ko sa sarili ko. Kung alam mo lang na ang taong nasa loob ng kotseng ito ay kayang bilhin ang buong subdivisyong ito, kung nanaisin niya, habang papalapit kami sa mansyon ng mga Stone, lalong humigpit ang hawak ni Liza sa kamay ko. Ang estate ng kanyang mga magulang ay nakatayo sa isang malawak na lupain. Sa ilalim ng mga ilaw sa gabi, mas mukha itong museo kaysa sa isang tahanan. Ang mga haligi ay matatayog at perpekto. Ang bawat detalye ng arkitektura ay sumisigaw ng isang mensahe. Kami ay mas mahalaga kaysa sa inyo. Ipinaparada ko ang sasakyan sa paikot na driveway. Bago ko pa man mamatay ang makina, bumukas na ang malaking pinto ng mansyon. Ngunit hindi si Teodora ang sumalubong sa amin. Hindi ang biyenan ko, kundi si Florence, ang kanilang matagal ng kasambahay. Doon pa lang, naintindihan ko na ang lahat. Sa kulturang Pilipino, kapag ang pamilya ang nag-imbita sa iyo para sa isang mahalagang hapunan, ang mga may-ari ng bahay mismo ang sasalubong sa iyo sa pinto bilang tanda ng respeto. Ngunit ang pagpapadala kay Florence ay isang mensahe. Isang malinaw na mensahe na kami ay hindi mga panauhing pandangal. Kami ay mga taong kailangang asikasuhin lang. Totoo nga ang hinala ko, bulong ni Liza sa akin. Hindi ito hapunan ng pamilya, isa itong transaksyon. Hinalikan ko siya sa noo. Hayaan mo sila, sabi ko. Hayaan nating ilabas nila ang lahat ng kanilang alas. Pumasok kami sa loob. Ang sapatos ko ay tumutunog sa mamahaling marmol na sahig. Pagdating sa foyer, doon na lumitaw si Rodolfo. 72 taon na siya. Ngunit ang tindig niya ay tila pa rin isang emperador na nagpapatakbo ng mga kaharian. Mateo, sabi niya. Ang kanyang pakikipagkamay ay sadyang ginawa para mang-api. Ang higpit nito ay sobra. Tila ba gusto niyang ipaalala sa akin kung sino ang mas malakas. Pagkatapos ay lumingon siya kay Liza. Liza, anak ko. Lumitaw din si Teodora mula sa sala. 69 na taon na siya, pero sa dami ng inaayos sa kanyang mukha,
Tila ba hindi siya tumatanda. Niyakap niya si Liza at pagkatapos ay humarap sa akin. Binigyan niya ako ng isang air kiss. Yung halik na hindi naman talaga dumidikit sa pisngi. Amoy na amoy ko ang kanyang mamahaling pabango. Nakasing tapang ng kanyang pagkatao. Mabuti naman at nakarating kayo, sabi ni Teodora. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay nagsasabing, sana ay hindi na lang kami dumating. Ma'am, Dad, nandito na sila. Iyon ang boses ni Angelica. Ang anak ko. Natagpuan ko siya sa sala. Nakaupo sa isang sofa na ang halaga ay katumbas na ng isang maliit na bahay, ni hindi siya tumayo. Nakatingin lang siya sa kanyang telepono habang kinakausap kami. Hi honey, masuyong, sabi ni Liza sa aming anak. Oh, hi mom, hi dad, sagot ni Angelica. Ang salitang dad ay parang binigkas niya sa isang estranghero. Masakit, napakasakit. Naalala ko si Angelica noong bata pa siya. Noong 7 o 8 taon pa lang siya. Palagi siyang nakakapit sa binti ko. Palagi siyang nagtatanong tungkol sa mga bituin. Ngunit ngayon, ang batang iyon ay wala na. Ang nakikita ko na lang ay isang babaeng nabulag ng kinang ng ginto ng kanyang lolo at lola. Tayo na sa hapagkainan? Anyaya ni Rodolfo. Ang bawat galaw niya ay may awtoridad. Naglakad kami patungo sa dining room. Ang lamesa ay nakahanda na para sa 5. Ang mga basong fale ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ang mga diasu, ang mga pinggan na iyon. Alam kong mas mahal pa ang halaga ng bawat isa kaysa sa upa namin sa apartment sa loob ng 1 buwan. At ang pagkakaayos ng mga upuan. Doon mo makikita ang tunay nilang layunin. Si Rodolfo sa dulo ng lamesa. Ang posisyon ng kapangyarihan. Si Teodora sa kanyang kanan. At si Angelica sa tabi ng kanyang lola. Sila ay magkakasama, magkakampi. Samantalang si Liza at ako ay nakaupo sa tapat nila. Mag-isa, nahihiwalay. Pisikal kaming magkaharap, pero ramdam na ramdam ang pader na nakapagitan sa amin. Ito ay isang paglilitis, isang bitag na matagal nilang pinaghandaan habang inihahain ni Florence ang unang putahe. Ramdam ko ang tensyon sa loob ng silid, tahimik ang lahat, maliban sa tunog ng mga kubyertos. Bawat kalansing ng tinidor sa pinggan ay parang babala. Itinaas ni Rodolfo ang kanyang baso ng alak. Ang kristal ay kuminang at ngumiti siya. Para sa pamilya, sabi niya. Ngunit ang salitang pamilya mula sa kanyang bibig ay hindi tunog pagmamahal. Tunog itong banta sa mga sandaling iyon. Tiningnan ko silang tatlo. Si Rodolfo na puno ng kayabangan. Si Teodora na puno ng paghusga. At si Angelica na puno ng pagkadismaya sa kanyang sariling ama. Hindi nila alam na ang hapunang ito ay hindi tungkol sa pagpapabagsak sa akin. Ang hapunang ito ang magiging mitsa ng pagsabog ng katotohanang hindi nila kailanman inasahan. Handa na silang ilabas ang kanilang plano. Handa na silang sabihin sa akin na hindi ako karapat-dapat. Handa na silang itapon ako na parang basura. Ngunit, habang tinitignan ko ang aking asawang si Liza, napilit nagpapakatatag sa tabi ko. Nangako ako sa aking sarili. Hindi ko nahahayaang tapakan nila ang aking pagkatao. Hindi ko nahahayaang paiyakin nila ang babaeng mahal ko. Sila ay may mga sandata ng yaman at impluensya. Ngunit ako, ang may hawak ng katotohanang kayang bumura sa lahat ng kanilang ipinagmamalaki. Sige, Rodolfo, bulong ko sa aking isip. Ilabas mo ang iyong sobre. Ipakita mo ang iyong tsekera. Dahil bago matapos ang gabing ito, malalaman ninyo kung sino ang tunay na hari sa lamesang ito. Ang hapunang ito ay hindi para sa pamilya. Ito ay para sa pagtatapos ng kanilang panunupil. Manatili po kayong nakikinig. Dahil sa susunod na kabanata, magsisimula na ang tunay na paghaharap. Ang hapunang ito ay magiging isang alaala na hindi nila malilimutan habang buhay. Nagpapatuloy ang hapunan sa loob ng mansyon sa Forbes Park. Ang bawat kalansing ng mamahaling kubyertos sa pinggang gawa sa porselana ay parang tunog ng orasan na bumibilang sa aking pasensya. Inihain na ang main course. Isang uri ng isda na sa tingin ko
ay mas mahal pa ang bawat hiwa kaysa sa isang linggong grocery ng isang karaniwang pamilyang Pilipino. Ngunit sa lamesang ito, ang pagkain ay hindi para mabusog ang tiyan. Ito ay para busugin ang kayabangan. Nagsimulang magsalita si Rodolfo. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang telang napkin na tila ba isa itong seremonya. Mateo, alam mo ba, kakapirma ko lang sa pagpapalawak ng aming bagong Atlantic shipping route, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng labis na kumpiyansa. Isang 10 taong proyekto, 100 at 10 bilyong piso ang halaga ng puhunan. Kailangan ng matalas na paningin para makita ang ganyang uri ng pagkakataon. Tumingin siya sa akin nang may mapang-aping ngiti. Tila ba ipinapaliwanag niya ang isang komplikadong teorya sa isang taong hindi man lang nakatapos ng pag-aaral. Gusto kong tumawa. Gusto kong sabihin sa kanya, Rodolfo, ako ang nag-aproba ng pondong iyan 18 buwan na ang nakakaraan. Ang bawat sentimong ipinagmamalaki mo ay galing sa aking bulsa. Ngunit nanatili akong tahimik. Tumango lang ako at nagsabi, mukhang malaking proyekto nga iyan. Ang maikli kong sagot ay tila nagbigay ng dismay sa kanya. Gusto niya ay humanga ako. Gusto niya ay maliitin ko ang aking sarili. Dahil hindi niya nakuha ang reaksyong gusto niya. Si Teodora naman ang sumalo sa usapan. Lumingon si Teodora kay Liza. Ang kanyang boses ay tila musika. Ngunit punong-puno ng lason. Liza, anak, nabanggit ko ba sa iyo na nakita ko si Tristan Aldridge noong nakaraang linggo? Napakagaling na ng takbo ng buhay niya. Kabibili lang niya ng isang penthouse sa Bonifacio Global City. Isang napakagandang property na tanaw ang buong siyudad. Nakita ko ang pagtigil ng tinidor ni Liza. Ang pangalang Tristan ay parang isang sugat na pilit binubuksan ni Teodora. Si Tristan, ang anak ng isang mayamang pamilya na noon pa man ay gusto na nilang ipakasal kay Liza. Masaya ako sa buhay ko. Mami, mahinang sagot ni Liza. Siyempre naman. Honey, nakangiting sagot ni Teodora. Ang kanyang ngiti ay parang talim ng kutsilyo. Sinasabi ko lang na nakakatuwa kung paano nagbabago ang takbo ng buhay, ang mga desisyong ginagawa natin. Doon nakasalalay ang ating kinabukasan at doon na pumasok ang pinakamasakit na bahagi ng gabing ito. Si Angelica, ang aking anak, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin mula sa kanyang telepono. Sa buong gabi, tila ba wala siyang pakialam sa aming presensya. Ngunit nang magsalita siya, mas gugustuhin ko pang nanahimik na lang siya. Binigyan na ako ni Lolo ng tunay na responsibilidad sa kumpanya. Simula ni Angelica, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ako ang nag-aayos ng logistics para sa bagong terminal. Tunay na trabaho, estratehikong trabaho. Hindi lang basta pagbibigay ng payo o consulting. Binigyang diin niya ang salitang consulting. Na tila ba ito ay isang dumi na natapakan niya sa daan. Mabuti naman. Anak, sabi ni Liza. Pilit na hinahanap ang mga mata ng aming dalaga. Ngunit kay Angelica, ang kanyang tingin ay diretso sa akin. Ito ang unang pagkakataon sa buong gabi na talagang tinitigan niya ako. Ang ilan sa amin ay talagang nagtatayo ng karera, sabi niya sa akin. Hindi tulad ng iba, na kontento na sa maliit na buhay. Angelica, ang boses ni Liza ay may talim na. Ito ang boses ng isang ina na pilit ipinagtatanggol ang kanyang asawa sa loob ng 23 taon. Ano ba? Mami? Nagsasabi lang ako ng totoo, sagot ni Angelica habang lumingon sa kanyang ina. Hindi mo ba naisip na sana ay naging iba ang mga pinili mo? Hindi mo ba naisip kung ano ang buhay mo ngayon? Kung nag-asawa ka ng taong may tunay na ambisyon? Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Ang katahimikan sa loob ng dining room ay naging napakabigat. Ang bawat hininga ko ay parang may kasamang bubog. Si daddy mo ang kinakausap mo. Angelica, nanginig ang boses ni Liza sa galit at sakit. Nagkibit balikat lang ang aming anak. Nagkibit balikat siya na tila ba ang sinabi niya ay tungkol lang sa lasa ng pagkain at hindi tungkol sa pagkatao ng kanyang sariling ama. Ma'am? Pwede ka namang makasama ang mga katulad ni Tristan, isang taong may tunay na kinabukasan, isang taong hindi ka pagpipiliin sa pagitan ng pamilya at ng asawa, isang taong hindi ka ikakahiya.
Doon na bumigay si Liza. Nagsimula siyang humikbi, ang iyak ng isang tao na ang puso ay unti-unting nadudurog sa loob ng kanyang sariling tahanan. Nanatili akong walang kibo. Alam kong darating ang sandaling ito, pero ang malaman ito ay iba sa tunay na nararanasan. Masakit. Napakasakit na makita ang sarili mong anak na sinusukat ang iyong halaga base sa laki ng iyong bahay o sa gara ng iyong sasakyan. Minahal ko si Angelica ng walang kondisyon. Mula noong sanggol pa siya hanggang sa bawat hakbang ng kanyang paglaki. Tiniis ko ang lahat ng pang-aalipusta ni na Rodolfo at Teodora dahil ayaw kong sirain ang pamilyang ito. Inakala ko na sa paglipas ng panahon, makikita rin nila ang tunay kong halaga. Inakala ko na ang anak ko ay nakakakita ng higit pa sa kinang ng salapi. Ngunit nagkamali ako. Napakadali palang baguhin ng pera ang isang kwento. Napakadali palang magpanggap ng luho bilang karunungan. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ko na hindi lang nila ako tinatanggihan. Sinusubukan nilang burahin ang aking pagkatao at ang pinakamalupit na bahagi ay hindi ang tsekeng balak nilang ibigay sa akin mamaya, kundi ang katotohanan na ang pagmamahal na sinusukat sa mga numero ay idineklara na nilang kulang. Ramdam ko ang tingin ni na Rodolfo at Teodora. Nakikita ko ang tagumpay sa kanilang mga mata. Akala nila ay nananalo na sila. Akala nila ay tuluyan na nilang nakuha ang loob ni Angelica laban sa akin. Tumingin ako kay Angelica, ang anak ko, na noong bata pa ay nagsasabing gusto niyang maging katulad ko paglaki. Ngayon, tila ba ang pagiging katulad ko ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan? Ang pera, ang kapangyarihan, ang Forbes Park. Lahat ng ito ay naging pader na naghihiwalay sa amin. Isang pader na itinayo ni na Rodolfo at tinulungan ni Angelica na sementuhan. Huminga ako ng malalim. Ang hapdi sa aking dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ito ang gusto nilang laro, sige, ibibigay ko sa kanila ang hinahanap nila. Gusto nilang pag-usapan ang ambisyon. Gusto nilang pag-usapan ang yaman at kapangyarihan. Sige, ipakikita ko sa kanila kung ano ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang iyon. Dahil sa huli, ang mga taong mahilig mangmaliit sa iba ay ang mga taong pinakatakot na mawala ang kanilang sariling kinatatayuan, ang aking anak. Si Angelica ay nangangailangan ng isang leksyon. Isang leksyon na hindi ituturo sa kanya sa kahit anong unibersidad o sa loob ng kahit anong mansyon. Ang leksyon na ang tunay na yaman ay hindi ang dami ng iyong pera, kundi ang linis ng iyong konsensya at ang tibay ng iyong pagmamahal. Tumingin ako kay Liza at hinawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Huwag kang mag-alala. Liza, bulong ko sa aking sarili. Matatapos din ito. Ngunit bago matapos ang gabing ito, sisiguraduhin ko na ang bawat salitang binitawan ni Angelica, ang bawat pangungutya ni na Rodolfo at Teodora ay babalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Handa na si Rodolfo na ilabas ang kanyang sobrang balat. Handa na siyang ibenta ang aking dangal sa halagang 20 milyong peso. Hindi niya alam na ang kanyang buong mundo ay nakasalalay sa isang tawag ko lang. Manatili po kayong nakikinig dahil ang susunod na kabanata ay ang sandali ng katotohanan. Ang sandali kung saan ang lihim na bilyonaryo ay tuluyan ng magpapakilala. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, walang sino man sa kanila ang makakapag-angat muli ng kanilang ulo nang may kayabangan. Tapos na ang hapunan. Iniligpit na ni Florence ang mga huling pinggan sa lamesa, ngunit sa halip na magpaalam o mag-alok ng kape, isang kakaibang bigat ang bumalot sa buong silid. Alam niyo yung pakiramdam na tila ba ang hangin ay naging kuryente? Yung pakiramdam na bawat segundo ay may nagbabadyang pagsabog, dahan-dahan. Humarap sa akin si Rodolfo. Ang kanyang mukha ay seryoso, wala na ang pilit ng ngiti. Ang natitira na lang ay ang mukha ng isang negosyanteng handang pumatay ng kalaban. Inabot niya ang ilalim ng kanyang upuan. Pag-angat ng kanyang kamay, may hawak na siyang isang selyadong sobrang gawa sa balat. Kulay kape ito, makinis at halatang mamahalin.
Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa. Ang tunog nito sa ibabaw ng kahoy ay mahina lang. Pero para sa akin, tunog ito ng isang hatol. Dahan-dahan niyang itinulak ang sobre patungo sa akin. Ang bawat sentimetro ng pag-usad nito sa lamesa ay tila ba pagbura sa 23 taon ng aming pagsasama ni Liza. Mateo, panimula ni Rodolfo. Ang kanyang boses ay tila isang hukom na nagbabasa ng sentensya. Magiging tapat ako sa iyo. Alam nating dalawa na kailanman ay hindi ka naging karapat-dapat sa anak ko. Nagpakasal ka ng lampas sa iyong antas. Hindi iyon pang-iinsulto. Katotohanan lang iyon. Sumandal siya sa kanyang upuan ng may labis na kayabangan. Sinubukan naming tanggapin ang pagsasamang ito sa loob ng mahabang panahon. Hinayaan ka naming manatili sa tabi ni Liza, kahit na alam naming wala kang maibibigay na buhay na nararapat para sa kanya. Pero, hindi na namin kayang panoorin ang aming anak na naghihirap dahil lang sa iyong pride. Binuksan ko ang sobre. Sa loob, may 2 dokumento. Ang una ay isang kasunduan para sa annulment, ang pagpapawalang bisa ng aming kasal. Nakasulat doon ang lahat ng mga legal na termino na nagsasabing kailanman ay hindi naging tunay ang aming pag-iibigan. Ang pangalawa ay isang checking nakapangalan sa akin. Tiningnan ko ang halagang nakasulat, 20 milyong piso. Ang checking iyan, pagpapatuloy ni Rodolfo habang tinatapik ang lamesa, ay higit pa sa kikitain mo sa loob ng 10 taon bilang isang consultant. Pirmahan mo ang annulment, kunin mo ang pera, at umalis ka na. Magiging mas mabuti ang buhay mo at si Liza. Si Liza ay makakabalik na sa buhay na nararapat para sa kanyang pinagmulan. Sa tabi ko, naramdaman ko ang biglang pagtayo ni Liza. Ito ay kabaliwan, sigaw ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Hindi niyo pwedeng bilhin ang mga tao. Hindi niyo pwedeng bilhin ang asawa ko. Liza, maupo ka, mariing sabi ni Rodolfo. Ang boses niya ay puno ng awtoridad na tila ba kinakausap niya ang isang bata. Ang mga matatanda ang nag-uusap dito. 48 taon na ako. Daddy, sigaw ni Liza habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Narito ang asawa ko sa harap niyo habang sinusubukan niyo siyang. Hindi na siya pinansin ni Rodolfo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Sigurado siya sa kanyang sarili. Sigurado siyang nanalo na siya dahil sa kanyang mundo. Ang bawat tao ay may presyo. At doon na nagsalita ang aming anak. Si Angelica, Ma'am. Ang boses ni Angelica ay mahinahon, pero malamig. Mas malamig pa sa yelo. Tama si Lola. Deserve mo ang mas higit pa rito. Lumingon si Liza sa aming anak. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Angelica, ano ang sinasabi mo? Tiningnan ako ni Angelica, ang aking sariling dugo at laman. Dad, be honest. Pinipigilan mo si Mommy. Nakatira kayo sa isang maliit na apartment. Nagmamaneho ka ng kahiyahiyang kotse. Alam ng lahat na hindi ka sapat para sa kanya. Sinabi niya iyon na tila ba nagsasabi lang siya ng isang simpleng katotohanan. Tila ba wala siyang pakialam kung gaano kasakit ang bawat salitang binitawan niya. Kunin mo na ang pera at umalis ka na, dagdag pa niya. Gagawa ka ng pabor para sa aming lahat. Angelica, sigaw ni Liza habang patuloy sa pag-iyak. Tatay mo ang kinakausap mo. Tumingin si Angelica sa kanyang ina nang may bahid ng awa. Ma'am, pwede kang makasama ng mga taong tulad ni Tristan. Isang taong may tunay na kinabukasan. Isang taong hindi magiging kahihiyan para sa pamilya natin. Sa mga sandaling iyon, nanatili akong tahimik. Pinagmasdan ko silang lahat. Pinagmasdan ko si Rodolfo na nakangiti ng may tagumpay. Pinagmasdan ko si Teodora na tumatango ng may pagsang-ayon. At pinagmasdan ko ang anak ko na sinusukat ang aking halaga sa pamamagitan ng mga gamit at pera. Masakit, napakasakit na makitang ang pag-ibig na itinayo ko sa loob ng 23 taon ay sinusubukang gibain ng isang pirasong papel at isang tseke. Inakala ko na ang pagpapakumbaba ay isang birtud. Inakala ko
na ang pagtitiis ay magbubunga ng respeto, pero sa gabing ito, sa loob ng mansyong ito, sa Forbes Park, naintindihan ko ang isang mahalagang bagay, ang yaman. Kapag ito ang naging Diyos ng isang tao, ay nagbubura ng lahat ng kabutihan. Binubura nito ang dangal, binubura nito ang paggalang, at higit sa lahat, binubura nito ang tunay na pagkakakilala sa isang tao. Hindi nila ako binibigyan ng pagpipilian. Sinasabi nila sa akin na wala akong kwenta. Sinasabi nila sa akin na ang 20 milyong piso ay sapat na bayad para sa aking dignidad. Inisip nila na dahil tahimik ako, ay mahina ako. Inisip nila na dahil simple ang buhay ko, ay wala akong kapangyarihan. Tumingin ako sa checking nasa harap ko, 20 milyong piso, para sa kanila. Iyon na ang pinakamalaking halaga na maaari kong mahawakan para sa kanila. Iyon na ang katumbas ng aking buong buhay. Hindi nila alam na ang halagang iyon ay barya lang sa akin. Hindi nila alam na ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ay nakatayo dahil sa aking puhunan. Nanatili akong nakaupo. Hinayaan ko silang isipin na ako ay natutukso. Hinayaan ko silang damhin ang sandali ng kanilang akalang tagumpay. Dahil alam ko, ang bawat salitang binitawan nila sa gabing ito ay magiging mitsa ng kanilang sariling pagbagsak sa kulturang Pilipino. Ang paggalang sa asawa ng iyong anak at ang paggalang sa iyong magulang ay mga sagradong bagay. Pero sa pamilyang ito, ang tanging sagrado ay ang kanilang bank account. Huminga ako ng malalim. Ang hapdi sa puso ko dahil kay Angelica ay dahan-dahang naging isang matigas na determinasyon. 20 milyong piso, bulong ko. Sapat na para marinig nila. Ngumiti si Rodolfo. Sabi ko na nga ba, maiintindihan mo rin ang lohika ng pera, Mateo. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay tiningnan ko si Teodora, at huli, tiningnan ko si Angelica. Napakabukas palad niyo naman, sabi ko ng mahinahon. Kinuha ko ang aking telepono mula sa bulsa. Ngunit bago ako sumagot, kailangan ko muna gumawa ng isang tawag. Isang tawag na maglalagay sa lahat ng ito sa tamang perspektibo. Napakunot noo si Rodolfo. Ano ang kinalaman ng abogado mo rito? Pirmahan mo na lang ang papel at tapos na ang usapan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang tingin na ngayon niya lang nakita sa akin sa loob ng 23 taon. Isang tingin na puno ng awtoridad, puno ng kapangyarihan, at puno ng katotohanan. Lahat. Rodolfo, sabi ko, lahat ay may kinalaman sa tawag na ito. Pinindot ko ang pangalan ni Abogado Santos. Inilagay ko ang telepono sa speaker mode. Inilapag ko ito sa gitna ng lamesa, sa tabi ng checking 20 milyong piso at sa tabi ng papel ng annulment. At doon, nagsimula ang pagguho ng kanilang mundo. Manatili po kayong nakikinig. Dahil sa susunod na kabanata, maririnig ninyo ang boses ng katotohanan. Ang boses na magpapatigil sa tibok ng puso ni na Rodolfo at Teodora. Ang hapunang ito ay malapit ng matapos. Pero ang kwento ng aking pagpapakilala ay magsisimula pa lamang. Huwag po kayong aalis. Dahil ang hustisya ay ihahain na sa ating lamesa. Ang katahimikan sa loob ng dining room sa Forbes Park ay naging napakabigat. Tila ba bawat hininga namin ay may kasamang bubog. Nakita ko ang mapang-aping ngiti sa mukha ni Rodolfo habang hinihintay niya ang aking pagpirma. Sa tingin niya, nakuha na niya ang gusto niya. Sa tingin niya, ang 20 milyong piso ay sapat na para burahin ang aking dangal. Ngunit, kinuha ko ang aking telepono. Mateo, ano pa bang kailangan mong itanong sa abogado mo? Ang boses ni Rodolfo ay puno ng inis. Pirpirmahan mo lang ang papel, kukunin mo ang tseke, at tapos na ang usapan. Huwag mo nang patagalin pa ang kahihiyang ito. Hindi ko siya sinagot. Hinanap ko ang pangalan ni Abogado Santos sa aking listahan. Pinindot ko ang tawag at inilagay ang telepono sa gitna ng lamesa. Ipinindot ko ang speaker mode para marinig ng lahat. Isang ring, dalawang ring, at pagkatapos ay narinig namin ang isang baritono
at formal na boses. Magandang gabi. Mateo, sabi ni Abogado Santos. Inaasahan ko na ang tawag mo. Magandang gabi, Abogado Santos. Sagot ko ng mahinahon. Ang aking boses ay walang bakas ng galit. Tanging katiyakan lamang. Narito ako ngayon sa isang hapunan kasama ang pamilya Stone. Maari mo bang ipaliwanag sa amin ang kasalukuyang istruktura ng pagmamay-ari ng Imperial Shipping at Logistics Corporation? Narinig ko ang mahinang tunog ng paglipat ng mga pahina sa kabilang linya. Pagkatapos, nagsalita muli ang abogado. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na dahan-dahang inilalabas. Siyempre, Mateo, simula niya. Ang Imperial Shipping at Logistics Corporation ay mayroong 100 milyong shares na kasalukuyang nasa merkado. Ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya ay ang Brennan Holdings na nagmamay-ari ng 47 milyong shares o 47% ng buong kumpanya. Napakunot noo si Rodolfo. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Ano ba ang kinalaman ng Brennan Holdings sa usapang ito? Tanong ni Rodolfo habang nakatingin sa akin ng may pagkalito. Ang Brennan Holdings ay isang institutional investor mula sa labas. Matagal na kaming kasosyo niyan, pero kailanman ay hindi sila nakialam sa pamamahala ko. Hindi ko pinansin ang kanyang tanong. Tumingin lang ako sa telepono at nagpatuloy. Abogado Santos, maaari mo bang ipaliwanag kung sino ang nagmamay-ari ng pangalawang pinakamalaking porsyento ng shares? Ang pangalawang pinakamalaking shareholder ay si Rodolfo Stone mismo, sagot ng abogado. Nagmamay-ari siya ng 18 milyong shares o 18%. Ang natitirang 35% ay pag-aari ng iba't ibang maliliit na investor at mga institusyon. Ang katahimikan sa lamesa ay lalong lumalim. Nakita ko ang dahan-dahang pagpula ng mukha ni Rodolfo. Ang 18% niya laban sa 47% ng Brennan Holdings. Ibig sabihin, ang Brennan Holdings, ang tunay na may kapangyarihan. At ang huling tanong. Abogado Santos, sabi ko habang tinititigan ko si Rodolfo ng diretso sa kanyang mga mata. Sino ang nagmamay-ari ng Brennan Holdings? Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, binigkas ni Abogado Santos ang mga salitang babago sa buhay ng bawat taong narito sa hapagkainan. Ang Brennan Holdings ay ganap na pag-aari ni Gang Mateo Brennan, deklara ng abogado. Itinatag ito 27 taon na ang nakalilipas gamit ang manang nakuha niya mula sa kanyang lolo sa kasalukuyang halaga ng merkado. Ang posisyon ni Mateo Brennan sa Imperial Shipping ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 850 bilyong piso. 850 bilyong piso. Sa sandaling iyon, narinig ko ang pagbagsak ng LEE ng alak ni Teodora sa lamesa. Ang pulang alak ay dahan-dahang kumalat sa puting mantel. Tila ba isang sugat na bumubukas. Ang telepono ni Angelica ay nahulog mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig. Ngunit parang wala siyang naririnig. Nakatingin lang silang lahat sa teleponong nasa gitna ng lamesa. Ang mukha ni Rodolfo ay nawalan ng kulay. Ang kanyang labi ay nanginig. Tila ba sinusubukang bumuo ng mga salitang hindi lumalabas. Salamat, Abogado Santos, sabi ko. Maaari mo nang ibaba ang tawag. Pinatay ko ang telepono at muli itong ibinulsa. Tumingin ako sa paligid. Ang mansyong ito sa Forbes Park na kanina lang ay tila napakatatag. Ngayon ay tila ba gumuho sa isang iglap. Hindi ito maaari, bulong ni Rodolfo. Ang kanyang boses ay paos at puno ng takot. Ang Brennan Holdings. Akala ko ay isang malaking korporasyon iyon. Ikaw? Ikaw ang may-ari niyan? Isang hamak na consultant? Tumayo ako mula sa aking upuan. Lumakad ako ng dahan-dahan paikot sa lamesa hanggang sa makaharap ko siya ng malapitan. Consultant? Ulit ko sa salitang ginamit niya. Consultant. Iyan ang tingin niyo sa akin dahil iyan ang gusto kong makita ninyo. Sa loob ng 23 taon, hinayaan ko kayong maniwala na ako ay maliit. Hinayaan ko kayong isipin na kailangan ko ang inyong tulong. Huminga ako ng malalim. Ang bawat salita ko ay tila isang hampas ng katotohanan. Noong nalulunod ang kumpanya mo,
noong krisis sa Asya, noong tinanggihan ka ng lahat ng bangko sa Makati. Ang pera ko ang sumalo sa iyo, Rodolfo. Noong kailangan nyo ng puhunan para sa pagpapalawak ng inyong mga barko, ang Brennan Holdings ang nagbigay niyan. Hindi mo tinanong kung saan galing ang pera dahil ang mahalaga sa iyo ay nailigtas ang iyong pangalan. Tumingin ako kay Teodora, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyan. Nagkamali kayo ng kinalaban, sabi ko ng mahinahon. Akala nyo ay pera lang ang batayan ng pagkatao. Kaya heto, ipinakita ko sa inyo ang pera. Pero ang totoo, mas mahalaga sa akin ang dangal ko at ang pagmamahal ko kay Liza. At ang checking ito, kinuha ko ang checking 20 milyong piso mula sa lamesa, sa harap nilang lahat. Dahan-dahan ko itong pinunit sa maliliit na piraso. Ang mga piraso ng papel ay bumagsak sa ibabaw ng tulo ng alak ni Teodora. Ang 20 milyong piso ninyo ay barya lang sa akin, sabi ko. Isang oras lang nakita ng aking mga investment iyan. Inisip nyo ba talaga na mabibili nyo ang dignidad ko sa ganyang halaga? Lumingon ako kay Angelica, ang aking anak. Ang kanyang mukha ay puno ng panginginig. Ang kanyang kayabangan kanina ay napalitan ng isang matinding kawalan. Dad, tawag niya sa akin. Ngunit ang boses niya ay wala ng laman. Huwag ngayon, Angelica, sagot ko. Ngayong gabi, natutunan ninyo kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng inyong buhay. Rodolfo, simula sa Lunes. Magkakaroon ng bagong liderato sa Imperial Shipping. Ang panahon ng iyong paghahari-harian ay tapos na. Dahil ang taong minaliit mo, ang taong tinawag mong walang ambisyon, ang siya palang nagmamay-ari ng iyong trono. Hinawakan ko ang kamay ni Liza. Nararamdaman ko ang kanyang panginginig, pero alam kong kasama ko siya. Tara na. Liza, sabi ko, umalis na tayo sa lugar na ito. Masyadong masama ang hangin dito. Hindi na ako lumingon. Iniwan namin silang tatlo na nakaupo sa gitna ng karangyaan ng Forbes Park, na ngayon ay tila naging isang malaking kulungan ng kanilang sariling kahihiyan. Ang tawag kay Abogado Santos ay hindi lang isang paglalabas ng yaman. Ito ay ang pagpapatunay na ang katotohanan, kahit gaano katagal itago, ay laging lalabas sa tamang panahon. Manatili po kayong nakikinig. Dahil sa susunod na kabanata, makikita ninyo ang tunay na pagbagsak ng mga mapagmataas. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng aking pagbawi sa lahat ng nawala sa akin. Ang katahimikan sa loob ng dining room ay hindi lang basta katahimikan. Ito ay ang uri ng katahimikan na nakakabingi. Iyong pakiramdam na pati ang tibok ng sarili mong puso ay naririnig mo na sa buong silid. Pinagmasdan ko ang mukha ni Rodolfo, ang kaninang mapang-api at matikas na CEO. Ngayon ay tila isang kandilang dahan-dahang nauubos at natutunaw. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy ng kayabangan, ngayon ay puno na ng gulat at hindi maipaliwanag na takot. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Tumingin ako sa paligid ng mansyon. Ang mga mamahaling painting sa pader, ang chandelier na gawa sa kristal, ang lahat ng marangyang gamit sa paligid namin. Alam nyo, sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay. Ang lahat ng ito, ang buong karangyaan ng mga stone, ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa buhangin, at ang buhangin na iyon ay ang aking pera. Rodolfo, tignan mo ako, panimula ko. Ang boses ko ay mahinahon, walang galit, ngunit puno ng bigat. Sa loob ng 23 taon, itinuring mo akong basura. Sa bawat Pasko, sa bawat kaarawan ni Liza, pinaramdam mo sa akin na isa akong malaking kahihiyan sa pamilya niyo. Huminto ako sandali para damhin ang bawat salita. Pero alam mo ba, noong taong 1,000, 997, noong dumagsa ang krisis sa buong Asya, sino ang nagligtas sa iyo? Noong ang Imperial Shipping ay malapit ng ideklarang bangkarote at walang bangko sa Makati ang gustong tumingin sa mga libro mo. Sino ang naniwala sa iyo? Napahawak si Rodolfo sa gilid ng lamesa.
Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ako iyon, sabi ko. Isang maikli, pero makapangyarihang pangungusap. Ginamit ko ang Brennan Holdings para pumasok bilang investor. Hindi dahil gusto kitang tulungan bilang biyenan, dahil hindi mo pa ako kilala noon, kundi dahil nakita ko ang potensyal ng kumpanya. Pero nang makilala ko si Liza at nang malamang ikaw ang kanyang ama, ipinagpatuloy ko ang pagsuporta sa iyo. Tahimik, lihim, walang hinihintay na kapalit. Lumingon ako kay Teodora. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kolorete at kayabangan. Ngayon ay tila nabura na. Nakatitig lang siya sa natapong alak sa puting mantel. Ang mantel na iyon. Tila simbolo ng kanilang nadungisang pangalan. At ikaw, Teodora, pagpapatuloy ko. Ang bawat alahas na suot mo, ang bawat bakasyon niyo sa Europa, ang bawat party na ginagawa niyo rito sa Forbes Park, lahat ng iyon ay galing sa dibidendo ng kumpanya. Mga dibidendong ako ang nag-apruba. Ang bawat sentimo na ginamit nyo para ipamukha sa akin na mahirap ako ay galing sa sarili kong bulsa. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Teodora. Ang reyna ng Forbes Park ay tuluyan nang nawalan ng korona sa sarili niyang hapagkainan. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang humarap sa sarili kong anak, si Angelica. Nakatungo siya. Ang kanyang buhok ay nakatabing sa kanyang mukha, pero naririnig ko ang kanyang mahinang paghikbi. Angelica. Anak, tawag ko sa kanya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha. Dad, I'm sorry. Hindi ko alam. Iyon na nga ang problema. Angelica, putol ko sa kanya. Hindi mo alam. At dahil hindi mo alam, pinili mong mangmaliit. Pinili mong talikuran ang mga itinuro ko sa iyo tungkol sa pagpapakumbaba. Pinili mong maging katulad nila. Huminga ako ng malalim. Kailangan niyang matutunan ang leksyong ito, hindi bilang paghihiganti, kundi bilang pagtutuwid sa kanyang baluktot na pananaw. Ang posisyon mo sa Imperial Shipping bilang manager ng logistics ay tinatapos ko na ngayong gabi. Effective immediately, deklara ko. Dad, please, sigaw niya habang humahagulgol. Hindi ito dahil sa galit ako sa iyo. Anak, sabi ko ng may lambing pero may tigas. Gusto kong malaman mo kung paano mabuhay ng walang apelyidong Stone na nakasandal sa likod mo. Gusto kong malaman mo kung paano magsimula mula sa ibaba. Gamit ang sarili mong pagsisikap at hindi gamit ang kapangyarihan ng lolo mo. At huli. Hinarap ko muli si Rodolfo, ang lalaking sumubok na bilhin ang aking dangal sa halagang 20 milyong piso. Rodolfo, ang Lunes ay magiging isang mahabang araw para sa iyo, sabi ko. Nagpatawag na ako ng emergency board meeting bilang may-ari ng 47% ng kumpanya, kasama ang suporta ng iba pang mga investor na matagal ko nang kakilala. Boboto kami para sa pagtatanggal sa iyo bilang CEO. Napaupo si Rodolfo ng tuwid. Tila ba sinasaksak siya ng bawat salita ko. Ito ang kumpanya ko, bulalas niya. Pero ang boses niya ay wala ng lakas, parang isang bulong na lang sa hangin. Hindi. Rodolfo, sa loob ng 27 taon, ito ay naging kumpanya ko. Hinayaan lang kitang maglaro bilang hari. Dahil mahal ko si Liza. Pero nang subukan mong sirain ang pamilya ko, nang subukan mong ilayo sa akin ang asawa ko gamit ang isang pirasong tseke, doon mo tinapos ang iyong swerte. Tumayo ako at inayos ang aking simpleng polo. Ang bawat piraso ng pinunit kong tseke sa lamesa ay tila mga talulot ng bulaklak na nalalanta sa harap nila. Ang panahon ng iyong paghahari-harian ay tapos na. Mula sa Lunes, ang Imperial Shipping ay papatakbuhin na ng mga taong may tunay na kakayahan at hindi ng mga taong puro kayabangan lang ang alam. Hinawakan ko ang kamay ni Liza. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng luha. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Tara na, Liza, sabi ko. Lumingon si Liza sa kanyang mga magulang. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mukha, pero nakita ko rin ang desisyon.
Ang desisyon na panindigan ang lalaking nanatili sa tabi niya sa loob ng 23 taon. Goodbye, Daddy. Goodbye. Mami, mahinang sabi ni Liza. Lumingon siya kay Angelica. Sana, balang araw, maintindihan mo rin kung bakit kailangang mangyari ito. Naglakad kami palabas ng dining room. Ang bawat hakbang namin sa marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Pagbukas namin ng malaking pinto ng mansyon, sinalubong kami ng malamig na hangin ng Forbes Park. Sumakay kami sa aming lumang Honda, ang makina nito ay umugong. Isang tunog na para sa akin ay mas maganda pa kaysa sa kahit anong mamahaling sasakyan. Habang papalabas kami sa gate ng mansyon, tinignan ko ang rear view mirror. Nakita ko ang mansyon na dahan-dahang lumiliit. Ang mansyong iyon na itinuring nilang palasyo ay naging isang malaking libingan na lamang ng kanilang sariling mga pangarap at kayabangan. Ang mundong itinayo ng mga stone sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. At ang gumiba nito ay hindi isang kaaway mula sa labas, kundi ang katotohanan. Ang katotohanan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa linis ng iyong hangarin. Alam nyo, mga kaibigan, masarap ang pakiramdam na makamit ang hustisya. Pero mas masarap ang pakiramdam na kasama mo ang taong mahal mo, pabalik sa isang tahanan na kahit maliit, ay puno naman ng tunay na pag-ibig at katapatan. Sa susunod na kabanata, makikita ninyo kung ano ang nangyari sa mga sumunod na araw, ang labanan sa loob ng boardroom, at ang unang hakbang ni Rodolfo at Angelica sa isang mundong wala na silang kapangyarihan. Manatili po kayong nakikinig. Dahil ang kwentong ito ay patunay na ang Diyos ay hindi natutulog, at ang hustisya ay laging darating para sa mga mapagpakumbaba. Ang biyahe pabalik ng Makati mula sa Forbes Park ay 10 kilometro lang, pero para sa aming mag-asawa, tila ba tumatawid kami sa dalawang magkaibang mundo, sa labas ng bintana ng aming lumang Honda. Mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng siyudad. Ang mansyon ng mga stone ay unti-unti nang naglalaho sa aming likuran, tila ba isang masamang panaginip na dahan-dahang natatapos. Tahimik lang si Liza sa aking tabi. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, at nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Tila ba sinasabi ko sa kanya na ako pa rin ito, na sa kabila ng lahat ng revelasyong nangyari sa hapunan, ako pa rin ang Mateo na nakasama niya sa loob ng 23 taon. Lumipas ang unang 10 minuto nang walang nagsasalita. Ramdam ko ang bigat ng mga katanungan sa isip ni Liza. Ramdam ko ang kanyang gulat, ang kanyang lito, at marahil ang bahagya niyang sakit sa wakas. Nagsalita siya ng mahina. Ang boses niya ay tila isang bulong sa gitna ng ugong ng makina. Mateo, gaano mo nakatagal pinaplano ang lahat ng ito? Tanong niya habang nakatingin sa malayo. Huminga ako ng malalim. Ang mga mata ko ay nanatiling nakatuon sa kalsada. Hindi ko ito pinaplano bilang paghihiganti. Liza, sagot ko ng tapat. Ang totoo, bago pa man tayo magkakilala, nagsimula na akong mag-invest sa kumpanya ng tatay mo. Noong panahong iyon, isa lang itong magandang desisyon sa negosyo. Wala akong kamalay-malay na ang may-ari ng kumpanyang iyon ay magiging biyenan ko balang araw. Lumingon si Liza sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapula pa rin mula sa pag-iyak. Pero bakit mo hinayaan na tratuhin ka nila ng ganoon? Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Sa loob ng 23 taon, hinayaan mong tapakan nila ang iyong pagkatao. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Bakit hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo? Itinigil ko ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hindi ko na kayang magmaneho habang ganito ang usapan namin. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mga mata. Liza, mahal ko, panimula ko. Itinago ko ang katotohanan dahil gusto kong makasiguro. Gusto kong malaman na mahal mo ako dahil sa kung sino ako at hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Sa pamilya niyo, ang lahat ay may presyo. Ang lahat ay tungkol sa katayuan sa buhay. Ayaw kong maging bahagi ng ganitong sistema ang ating relasyon. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Gusto kong malaman na pinili mo ako.
noong sa tingin ng lahat ay wala akong kwenta. Gusto kong malaman na nanatili ka sa tabi ko, noong ang tanging maibibigay ko lang ay isang simpleng buhay. At sa loob ng 23 taon, nakuha ko ang sagot ko. Pinatunayan mo sa akin na ang pag-ibig mo ay hindi nabibili ng ginto. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Liza. Pero Mateo, kahit na sabihin mong para sa akin ang lahat ng iyon, masakit pa rin. Masakit na makitang minaliit ka nila, habang ikaw pala ang may-ari ng lahat at ang anak natin. Si Angelica. Huminto si Liza at humikbi. Hinayaan mo siyang malason ng lolo at lola niya. Hinayaan mo siyang ikahiya ka doon. Naramdaman ko rin ang hapdi sa aking puso. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Liza, pag-amin ko, inakala ko na ang pagpapakumbaba at pagtitiis ay magtuturo sa kanya ng tunay na halaga ng buhay. Inakala ko na makikita niya ang integridad ko sa kabila ng aking pagiging simple. Pero nagkamali ako. Hindi sapat ang pananahimik kapag ang usapan ay ang kinabukasan ng ating anak. Yumakap si Liza sa akin, isang yakap na puno ng pangunawa at pagpapatawad. Mateo, ang taong minahal ko sa loob ng 23 taon, ay ang lalaking nagtitimpla ng kape para sa akin tuwing umaga. Ang lalaking nakikinig sa aking mga problema nang walang paghuhusga. Ang lalaking kasama ko sa aming maliit na apartment. Kumalas siya sa yakap at tinitigan ako. Hindi ko kailangan ng 850 bilyong piso mo. Hindi ko kailangan ng mansyon sa Forbes Park. Ang kailangan ko ay ang Mateo na kasama ko sa hirap at ginhawa. At kahit ano pa ang mangyari, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Nakahinga ako ng maluwag. Ang bigat na dinala ko sa loob ng maraming taon ay tila ba dahan-dahang nawawala. Ipinagpatuloy namin ang biyahe. Pagpasok namin sa aming subdivision sa Makati, tiningnan ko ang aming paligid. Ang mga kalsadang ito, ang aming maliit na apartment, ito ang aming tunay na tahanan. Dito namin itinayo ang aming buhay. Dito namin ibinahagi ang aming mga pangarap pagpasok namin sa loob ng aming bahay. Tila ba ang bawat gamit sa paligid ay may dalang alaala. Ang lumang sofa na binili namin noong 5th anibersaryo namin. Ang maliit na lamesang kahoy kung saan kami madalas maghapunan sa harap ng mansyong iniwan namin. Ang bahay na ito ay mukhang hamak lang. Pero para sa amin, ito ang pinakamayamang lugar sa mundo. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong ni Liza habang naghuhubad ng kanyang sapatos. Magpapatuloy ang buhay, sagot ko. Ang kumpanya ay mabubuhay. Tatanggalin ko ang mga taong naging hadlang sa pag-unlad nito. Kabilang na ang tatay mo sa pamamahala. Pero bibigyan ko pa rin siya ng dignidad. Hindi ko siya hahayaang maghirap. Pero hindi ko na rin hahayaang sirain niya ang pamilya natin. Tumingin ako kay Liza. At ang pera? Gagamitin natin ito para sa kabutihan. Magtatayo tayo ng pundasyon. Tutulungan natin ang mga taong minaliit din ng lipunan. Iyong mga batang walang pagkakataong mag-aral. Iyong mga pamilyang walang masilungan. Ngumiti si Liza. Isang tunay na ngiti na ngayon ko lang muling nakita. Iyan ang Mateo na mahal ko, sabi niya. Alam niyo, mga kaibigan, sa gabing iyon, napatunayan ko ang isang bagay. Ang tunay na yaman ay hindi nasa bank account. Hindi ito matatagpuan sa mga share ng stock o sa mga titulo ng lupa. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng isang taong mananatili sa tabi mo, kahit na ang akala ng mundo ay wala kang maibibigay. Ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan ng loob na alam mong mahal ka dahil sa iyong pagkatao at hindi dahil sa iyong kapangyarihan. Kaya naman, bago matapos ang gabing ito, nais ko kayong iwanan ng isang kaisipan. Kung kayo ay kasalukuyang minaliit o kung kayo ay dumaranas ng pang-aapi dahil sa inyong simpleng kalagayan, huwag kayong panghinaan ng loob. Ang Diyos ay may perpektong oras para sa lahat. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng tingin ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung sino kayo sa harap ng inyong pamilya at sa harap ng may kapal. Manatili po kayong tapat. Manatili po kayong mapagpakumbaba. Dahil sa huli, ang mga taong marunong magmahal ng tunay
ang siyang magmamana ng tunay na kaligayahan. Sa susunod na kabanata, makikita ninyo ang pagbabagong nangyari sa pamilya Stone, ang pagsisimula ng pagbabayad sa kanilang mga pagkakamali, at ang unang hakbang ng aming anak na si Angelica patungo sa kanyang muling pagkakatuklas sa kanyang sarili. Salamat po sa inyong pakikinig. Ang ating kwento ay patungo na sa isang bagong yugto ng pagpapatawad at bagong. Ang umaga ng Lunes ay dumating na may kasamang kulay abong langit at ang bigat ng mga kahihinatnan. Sa loob ng silid ng sanggunian sa headquarters ng Imperial Shipping, ang paligid ay gawa sa salamin at asero, isang lugar na idinisenyo para mangapi ng damdamin. Ngunit noong 9:00 ng umaga, habang umuupo ako sa dulo ng mahabang lamesa, ang upuang kinalalagyan ni Rodolfo sa loob ng 40 taon, ang naramdaman ko lang ay isang tahimik na katiyakan. Ang pulong ay tumagal lamang ng 11 minuto. Ang agenda ay simple lang, isang botohan para sa posisyon ng kasalukuyang CEO. Ang mga eksperto sa loob ng silid ay nakaintindi agad. Ang isang malaking shareholder ay nagpapatupad ng kanyang karapatan na ayusin ang pamamahala. Walang masyadong usapan. Ang mga taong naroon ay mga propesyonal. Alam nila na sa mundo ng negosyo, ang damdamin ay walang lugar sa harap ng tungkulin sa kumpanya. 78%. 78% ng mga boto ang pabor sa pagtatanggal kay Rodolfo. Nakaupo si Rodolfo sa kabilang dulo ng lamesa. Mukha siyang maliit, mukha siyang mahina, sa paraang walang kinalaman sa laki ng silid. Wala siyang sinabi, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Hindi siya nakipagtalo, hindi man lang siya tumingin sa mga mata ng sinuman. Nang matapos ang botohan at maianunsyo ang bagong pamamahala, tumayo lang siya at dahan-dahang lumakad palabas. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Ang naramdaman ko lang ay pagod. Sa sumunod na 2 araw, ang telepono ko ay napuno ng 12 voicemail mula kay Angelica. Hindi ko pinakinggan ang mga iyon. Ang telepono naman ni Liza ay kislap ng kislap sa mga mensahe mula sa aming anak. Sabi ni Angelica, "Mom, please, hindi ko naintindihan. Sorry po. Please kausapin niyo ako." Hindi sumagot si Liza. "Hindi muna sa ngayon, dahil alam namin na ang pagsisisi na dala lang ng takot na mawalan ng yaman ay hindi tunay na pagsisisi." Pagdating ng Martes ng gabi, tila na-realize na ni Angelica ang bagsik ng katotohanan. Dahil wala na ang koneksyon niya sa Imperial Shipping sa kanyang resume. Wala nang tumatawag sa kanya para sa trabaho. Ang mundo ng paghahanap ng trabaho ay nagtuturo sa kanya ng mga leksyong hindi niya natutunan sa loob ng 20 taon ng luho. Tumawag si Teodora kay Liza ng 17 beses sa pagitan ng Lunes at Miyerkules noong Miyerkules ng umaga. Sa wakas ay sumagot si Liza. "Please." Ang boses ni Teodora ay basag. Wala na ang boses ng reyna ng Forbes Park na nagmungkahi na bayaran ako para umalis. "Hayaan niyo kaming magpaliwanag. Hayaan niyo kaming ayusin ang lahat. Kailangan ko ng panahon." "Mami," mahinang sagot ni Liza bago ibaba ang telepono. Noong hapon na iyon, ang Cone, isang courier ang dumating sa aming apartment sa Makati. Ang sobre ay may sulat kamay na kilalang-kilala ko. Sulat kamay ni Teodora. Sa loob ay may isang liham. 2 pahina na isinulat sa isang mamahaling papel. Ang sabi sa liham, "Liza, hindi ko inaasahan na mapapatawad mo kami. Ang ginawa namin ay hindi katanggap-tanggap. Pero kailangan mong malaman na akala namin ay pinoprotektahan ka namin. Nagkamali kami. Sobrang mali kami." Nagpatuloy ang liham. "Ang daddy mo ay wasak na wasak. Hindi dahil sa kumpanya, bagaman masakit iyon, kundi dahil sa pagkawala mo. Dahil sa pagtuklas na ang manugang na minaliit niya ay ang taong nagligtas sa lahat ng itinayo niya. Please, kapag handa na kayo, maaari ba tayong mag-usap? Pangako, wala ng mga sobre, wala ng mga tseke." Isang ina lang na gustong makilala ang tunay na pagkatao ng lalaking pinakasalan ng kanyang anak. Binasa ni Liza ang liham ng 2 beses. Pagkatapos ay ipinakita niya ito sa akin. "Mateo,
Sa tingin mo ba ay seryoso sila? Tanong niya. Nag-isip ako ng matagal. Sa tingin ko ay natatakot sila, sabi ko. At kung minsan, ang takot ang nagtutulak sa tao na maging tapat sa paraang hindi nagagawa ng karangyaan. Anong gagawin natin? Tanong ni Liza. Bibigyan natin sila ng isang pagkakataon, sagot ko. Isang pagkakataon lang, pero sa sarili nating mga tuntunin, dito sa ating apartment, walang pagpapakitang gilas ng yaman, walang pag-uusap tungkol sa status. Kung matatanggap nila tayo kung sino tayo, baka may pag-asa pa. Noong Huwebes, ng umaga, nagpadala si Liza ng mensahe. Hapunan, sa aming bahay. Biyernes, alas 7 ng gabi. Walang dress code, walang expectations. Pamilya lang. Ang sagot ni Teodora ay dumating agad sa loob ng ilang segundo. Salamat, darating kami. Pasta. Noong Biyernes, nagluto kami ng simpleng pasta. Walang bonggang handaan, walang mamahaling putahe. Iyong klase ng pagkain na madalas naming pagsaluhan sa loob ng 23 taon. Walang basong fale, walang diasu. Isang simpleng hapunan para sa mga simpleng tao. Nang tumunog ang doorbell ng alas 7 ng gabi. Eksaktong isang linggo matapos ang hapunang bumago sa lahat. Hinawakan ko ang kamay ni Liza. Sabay naming binuksan ang pinto. Nakatayo sila sa aming pintuan. Mukha silang mas matanda, mukha silang maliliit. Tila ba ang linggong lumipas ay nagpabawas sa kanilang tindig sa paraang hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Si Rodolfo ay nakasuot lang ng simpleng maong at isang asul na sweater, walang kurbata, walang mamahaling suit, wala ang kanyang baluti ng kapangyarihan. Si Teodora naman ay nakasuot ng simpleng itim na pantalon at blusang kulay cream. Ang tanging alahas niya ay ang kanyang singsing sa kasal. Isang singsing na 23 taon ko nang nakikita, pero ngayon ko lang napansin ng husto. Walang perlas, walang brilyante, wala ang kanyang korona ng kayabangan. Salamat sa pagpapatuloy sa amin, mahinang sabi ni Rodolfo. Ang kanyang boses ay wala ng autoridad na dati ay naririnig ko sa bawat salita niya. Si Teodora naman ay may dalang isang bote ng alak, hindi galing sa kanilang pribadong koleksyon, kundi isang bote lang mula sa malapit na tindahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniabot ito kay Liza. Tuloy kayo, sabi ni Liza habang tumatabi para padaanin sila. Ang aming apartment sa Makati ay hindi kailanman idinisenyo para humanga ang mga tao. Maliit lang ito. Puno ng mga gamit na aming pinag-ipunan. May mga istante ng libro sa paligid at mga litrato ng 23 taon ng aming pagsasama. Ang sala ay diretso na sa kusina. Walang hiwalay na dining room, walang mga katulong, walang marmol o kristal kahit saan. Dahan-dahang tiningnan ni Teodora ang paligid. Pinagmasdan niya ang aming lumang sofa, kung saan kami ni Liza ay madalas manood ng TV. Pinagmasdan niya ang maliit na lamesa kung saan kami maghahapunan. Napakaganda ng lugar niyo, sabi ni Teodora sa wakas. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ang boses niya ay walang halong panghuhusga. Pakiramdam ko, ito ang tunay na tahanan. Habang inihahain ni Liza ang pasta. Ang amoy ng bawang at basil ay pumuno sa aming maliit na apartment. 4 na tao kami. Nakaupo sa isang lamesang idinisenyo para sa pagmamahalan at hindi para sa kapangyarihan. Napakabango nito, sabi ni Rodolfo habang nilalagyan ni Liza ang kanyang pinggan. Kumain kami sa gitna ng isang bahagyang ilang nakatahimikan sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, ibinaba ni Rodolfo ang kanyang tinidor. Mateo, panimula niya. Ang kanyang boses ay maingat. Nais kong humingi ng paumanhin. Maraming paumanhin. Nanatili akong nakikinig. Sa bawat hapunan kung saan pinaramdam ko na maliit ka. Sa bawat salita ko tungkol sa trabaho mo. Sa kotse mo. Sa pinagmulan mo. Sa bawat pagkakataon na ipinahiwatig ko na hindi ka sapat. Huminto siya at tila may bumara sa kanyang lalamunan. At ang checking iyon. Tinrato kita na tila ba ang halaga mo ay 20 milyong piso lang at wala nang iba pa. Samantalang ang totoo, ikaw ang lalaking nagligtas sa kumpanya ko at nagmahal sa anak ko
ng may integridad na hindi ko nakilala. Lumingon siya kay Liza. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Liza, sorry, dahil hindi ko nakita ang nakita mo kay Mateo. Sorry, dahil mas pinahalagahan ko ang katayuan sa lipunan kaysa sa kaligayahan mo. Nakahanap ka ng lalaking mahal ka kung sino ka. Iyon ang dapat na hilingin ng bawat ama para sa kanyang anak. Halos sirain ko ito dahil sa sarili kong pride. Hinawakan ni Teodora ang kamay ni Liza. Ang luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Sa buong buhay ko, inihanda kita para sa isang uri ng kasal na akala ko ay tama, sabi ni Teodora. Nang pumili ka ng iba, naramdaman ko na tinatanggihan mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo, pero hindi ka pala nagtatakwil, kundi pumipili ka ng isang bagay na totoo, kaysa sa isang bagay na walang laman. Tumingin si Teodora sa akin, at si Angelica. Nilason namin ang isipan niya laban sa inyong dalawa. Pananagutan namin iyon. Ibinaba ko rin ang aking tinidor. Tiningnan ko ang mga mata ni Rodolfo sa kabilang panig ng maliit naming lamesa. Tinatanggap ko ang inyong paumanhin, mahina kong sabi. Pero ang pagtanggap ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot agad. Kung bubuo tayong muli, kailangang maging totoo ang lahat. Wala nang panghuhusga, base sa panlabas na anyo. Wala nang lason tungkol sa kung sino ang karapat-dapat. At tungkol kay Angelica. Siya ay 20 taon na. Maaari siyang matuto, pero kailangan niyang humingi ng tawad sa sarili niyang kusa. Kapag handa na siya, pinisil ni Liza ang kamay ni Teodora. Gusto ko lang na bumalik ang mga magulang ko, sabi ni Liza nang may lambing. Pero kailangan niyo kaming makita, talagang makita. Si Mateo na naka-jeans ay siya pa ring lalaking nagmamay-ari ng 850 bilyong piso. Iyon ang leksyon. Tumango ng dahan-dahan si Rodolfo. Maaari ba kitang ayayain sa isang tanghalian balang araw? Mateo, tayong dalawa lang. Magsimula tayong muli. Maganda ang tanghalian. Sige, sagot ko. Hindi pa ito ganap na pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay nangangailangan ng panahon. Pero ito ay isang simula at kung minsan, ang simula ay sapat na. 3 buwan ang lumipas. Ang 3 buwang iyon ay nagpabago sa aming pamilya, sa aming kumpanya, at sa aming pag-unawa sa kung ano ang tunay na kahulugan ng yaman. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito ay patungo sa isang huling yugto kung saan ang lahat ng aral ay magsasama-sama para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Manatili po kayong nakikinig para sa huling bahagi, sapagkat ang tunay na kayamanan ay nasusumpungan sa mga sandaling hindi inaasahan. Lumipas ang 3 buwan, at ang mundo namin ay tila naging bago sa loob ng panahong iyon. Ang Imperial Shipping ay muling sumigla, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katapatan ng bagong pamamahala na aking pinili. Si Rodolfo, ang aking biyanan, ay hindi na ang haring nagdidikta sa lahat. Ngayon, siya ay nagsisilbing tagapayo na lamang. Nakikinig siya sa mga mas batang ehekutibo at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natutunan niyang tanggapin na hindi niya alam ang lahat. Ibinenta na niya ang kanyang mamahaling Mercedes at bumili ng isang simpleng Toyota Camry. Sabi niya sa akin, Mateo, parang mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko sa bawat taong makakasalubong ko. Itinatag namin ni Liza ang Brennan Family Foundation na may paunang pondo na 4 na bilyon at 200 milyong piso. Si Liza ang tumatayong direktor nito. Nagbibigay kami ng mga scholarship para sa mga batang matatalino, pero walang pambayad sa matrikula. Mga batang katulad ko noon na walang inaasahan kundi ang sariling sikap at ang awa ng Diyos. Ang mga batang walang inaasahan ang magpapabago sa mundo, madalas sabihin ni Liza habang binubuo namin ang mga proyekto. At si Angelica, ang aming anak. 1 buwan na ang nakalilipas. Nakatanggap ako ng isang liham. Sulat kamay ito ni Angelica. Sabi niya, Dad, sa wakas ay natututunan ko na ang gusto mong ituro sa akin. Patawarin mo ako kung inabot ng 20 taon at kailangan ko pang mawala ang lahat bago ko naintindihan. Nagtatrabaho na siya ngayon sa isang maliit na tech startup sa Ortigas.
Wala itong kinalaman sa pangalan ng kanyang lolo. Isang entry-level na posisyon sa marketing. Sumasakay siya ng MRT at naglalakad sa ilalim ng init ng araw. Katulad ng lahat ng ordinaryong manggagawang Pilipino. Hindi ko pa siya handang harapin at hindi rin siya handang tumingin sa aking mga mata, sabi ni Liza. Hayaan muna natin ang panahon na maghilom sa lahat. Isang gabi ng Biyernes. Habang nakatayo kami ni Liza sa aming maliit na balcony sa Makati, pinagmasdan namin ang mga ilaw ng syudad. Ang daming buhay na nagaganap sa bawat apartment na katulad ng sa amin. Nagsisisi ka ba na hinayaan mo silang minaliit ka ng ganoon katagal? Tanong ni Liza habang sumasandal sa aking balikat. Hinding-hindi, sagot ko. Dahil ngayon, alam ko na mahal ako ng iyong mga magulang kaysa sa kanilang pride. Ngayon, alam ko na pinili mo ako dahil sa kung sino ako at hindi ko na kailangang humingi ng permiso kanino man para maging sarili ko. Sino nga ba si Mateo Brennan? Ako ay isang 53 taong gulang na consultant. Ako ay isang bilyonaryong investor. Ako ay isang asawa. At ako ang lalaking nagpatunay na ang pinakamakapangyarihang tao sa loob ng isang silid ay madalas na ang taong hindi pinapansin ng lahat. Nakangiti ako habang pinagmamasdan ang ganda ng gabi. Alam nyo, mga kaibigan, ang sobrang balat na iyon ay hindi nagpabago sa aming buhay. Ang tsekeng 20 milyong piso ay hindi rin nagpabago sa aming pagkatao. Ang tunay na nagpabago sa lahat ay ang sandali kung saan ipinakita ng mga tao kung sino talaga sila. At ang mahalaga ay kung ano ang pinili mong gawin sa katotohanang iyon. Pinili ko ang pag-ibig. Pinili ko ang katapatan. Pinili ko ang magpatawad. Ang pangalan ko ay Mateo Brennan. Ito ang patunay na ang karakter ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ang pag-ibig ay mas matimbang kaysa sa katayuan sa buhay. At ang pinakamalalaking tagumpay ay ang mga hindi inaasahang darating sa aking paglingon. Napagtanto ko na binigyan ako ng Diyos ng 23 taon para maghanda para sa isang 15 minutong hapunan. Ang ilan ay tatawagin itong pagtitiis para sa akin. Ito ay pananampalataya na ang Diyos na nakakakita ng lahat ay maglalabas ng katotohanan sa kanyang perpektong panahon. Huwag po kayong maghintay ng matagal para ipakita ang inyong halaga. Ngunit huwag nyo ring gamitin ang inyong yaman para lang magmayabang. Gamitin ang inyong mga talento hindi para patunayan ang sarili sa iba, kundi para magsilbi sa layunin ng may kapal. Ang mga kwento ng aking lolo tungkol sa dangal at pagpapakumbaba ay naging totoo sa aming buhay. At ngayon, ang mga kwentong iyon din ang itinuturo ni Rodolfo kay Angelica. Ang aming pamilya ay muling nabuo, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagkilala sa aming mga pagkakamali, manatiling mapagpakumbaba. Alamin ang inyong tunay na halaga at huwag ninyong hahayaan ang kahit sino na pinaliliit ang inyong pagkatao dahil lang hindi nila kayang makita kung gaano kayo katapang at kailas sa harap ng mga pagsubok. Salamat po sa inyong pagsama sa aking kwento. Nawa ay magsilbi itong inspirasyon sa inyong lahat. Tandaan po natin, ang tunay na bilyonaryo ay ang taong may pusong puno ng pasasalamat at pagmamahal. Pagpalain po kayo ng poong may kapal. Hanggang sa muli nating pagkukuwentuhan, ako si Mateo Brennan at ito ang aking tagumpay.